Sa gitna ng malawak na kapatagan at matatayog na bundok sa Luzon, matatagpuan ang isang lungsod na naging saksi sa lahat. Kung ang Cordillera ang ating pundasyon, ang Maynila naman ang ating naging boses sa mundo. Welcome sa part 2 ng ating Luzon series. Papasukin natin ang World City at aalamin kung bakit ang maliit na puok na ito ang naging tibok ng puso ng buong Luzon. Ang World City ay itinayo nasa tansyang taong 1500 ng Kolonyang Kastila sa loob ng Intramuros. May lawak ito na 6,700 square meters. Ang unang pakay sa eksklusibong espasyong ito ay para ihiwalay ang mga elitistang Kastila sa mga ordinaryong mamamayan. Kung sa panahon ngayon ay pwedeng ihalin tulad siya sa Forbes Park na parang tirahan lamang ito ng mayayaman o taong may impluwensya sa lipunan. Ito ay binakuran ng konkretong adobe na may taas na 22 pie at may mahigpit na checkpoint sa 8 pangunahing entrada nito. Kalaunan, sa loob din ng World City, itinayo ang sentro ng pamamahala o gobyerno ng Kastila. Parang Malacanang sa panahon natin ngayon na sentro ng kapangyarihan. Sa mataas nitong bakod ay napalibutan siya ng mga kanyon bilang malakas na sandata pangontra sa mga paulit-ulit na tangkang pag-agaw ng kontrol ng ibang bansang kapareho nilang mananakop, katulad ng Olandes, Britanya at China. Ang Intramuros ay naging sentro ng kapangyarihan sa Luzon sa loob ng mahigit 300 taon. Dito nagtagpo ang mga ideya ng revolusyon at ang disiplina ng relihiyon. Pero higit sa pagiging kuta ng Kastila, ang Intramuros ang naging paaralan ng ating mga bayani. Dito hinubog ang kaisipan ng mga ilustrado na siyang nagdala ng liwanag sa buong kapuluan. Hindi tayo makakaakyat sa ibang bahagi ng Luzon kung wala ang Ilog Pasig. Ito ang naging pangunahing highway ng kalakalan. Ang mga kalakal mula sa Laguna, Rizal at iba pang probinsya ay dumadaloy dito patungo sa mundo. Ang Ilog Pasig ay hindi lang tubig. Ito ang dugo ng nagpapatakbo sa ekonomiya at kultura ng Luzon. Mula sa panitikan hanggang sa sining, ang Maynila ang naging melting pot kung saan ang lahat ng taga-Luzon mula Ilocos hanggang Bicol ay nagtatagpo. Ito ang nagpapatunay na sa kabila ng magkakaibang wika ng tao sa Luzon ay may isang sentro tayo na nagbubuklod sa ating pangarap bilang isang bansa.
Ang Maynila ang utak ng Luzon. Pero may mga bahagi ng islang ito na pinapatakbo ng lakas ng kalikasan. Sa susunod, lilisanin natin ang mga pader ng lungsod para harapin ang perfect cone at ang mahabang bulubundukin na nagtatanggol sa atin. Abangan ang Luzon Part 3, ang bantayog ng kalikasan mula Mayon Volcano hanggang Sierra Madre. Ito ang Timeless Pilipinas Channel, nagkukwento ng kagandahan at kasaysayan ng Pilipinas. Have a blessed day!